Mahilig ka bang maglaro ng FPS o first-person shooter games? Pamilyar ka ba sa Call of Duty Mobile na patok sa mga mobile gamers ngayon? May ideya ka ba sa anong nangyayari sa mga nakaraang gyera? Maraming tanong ang pumapasok sa ating isipan tuwing ang gyera ay pinag-uusapan. Kadalasan, ito ay ginagawang libangan o games ng mga tao, lalo na ngayong panahon ng pandemic na nasa stay-at-home mode ang marami sa atin. Ngunit taliwas sa saya at excitement na ating nararanasan sa mga first-person shooter games na ito, iba ang dinaranas na hirap at takot at kaba ng mga taong pagiging sundalo o pulis ang hanap buhay. Ngayong araw na to ay tatalakayin natin kung ano nga ba ang nangyari sa Mama Sapano at kung paano biglang nawala sa isang iglap ang buhay ng 44 na Special Action Force Units o ang SAF-44. 24 January 2015, alas 10 ng gabi. Dumating sa Mama Sapano ang hukbo ni PO2 Christopher Lalan. Isa siya sa mga miyembro ng 55th Special Action Company o SAC. Kasama nila ang 84th SAC Seabourn na nagsisilbing assault team na lulusob sa pinagtataguan ng rebeldeng sina Abdul Basit Uzman at Zulkifli Abdir o mas kilala bilang Marwan. Ang team naman ni PO2 Lalan ang magsisilbing blocking force o ang backup ng 84th habang tinutugis nila si Marwan at Uzman at sa pagalis nila mula sa lugar. Ang buong operasyon ay binigyan ng codeword na Oplan Exodus. May tuturing ito na isang importanteng operasyon sa pagsugpo ng terorismo sa Timog Silangang Asya dahil ang Malaysian na si Marwan ay isa sa mga most wanted terrorists ng Federal Bureau of Investigation. Eksperto rin siya sa paggawa ng malalakas na bomba na ginagamit ng iba't ibang teroristang grupo sa buong mundo. Bukod dito, siya rin ang pinaghihinalaang leader ng terrorist group na Kumpulan Mujahidin Malaysia na may presence sa mga bansang Thailand, Indonesia, Malaysia at Pilipinas. Sila rin ay parte ng international terrorist group na Jemaah Islamiyah. January 25, 2:30 ng umaga.